Isa, ang sabi, sa Kawikaan 29:25, pag pakiano mo yung PowerPoint, tinarits. Sa Kawikaan 29:25, isa doon sa nagiging hadlang sa pagtalima sa Diyos, yung takot sa tao. Paano yung takot sa tao? Ang sabi, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Yung pala. Yung takot sa tao, nagdadala daw ng silo. Paanong nagdadala ng silo? Yung takot sa tao. Kung minsan, halimbawa, sa loob na ng iglesia, no? Di ba, karanasan naman ng iglesia yon. Minsan, mayroong mga kapatid, dalaga o binata, tapos nakapag-asawa na hindi niya kapananampalataya, nung makapag-asawa na hindi niya kapananampalataya, pinipigilan ng asawa na sumamba. Dating active sa iglesia, pero nung makapagsawa na hindi kapananampalataya, pinigilan ng asawa. Para hindi na lang sila magkaroon ng away, hindi na lang sumamba. Ano ang nangyari doon? Naging silo sa kanya, yung takot doon sa kanyang asawa. Naging silo para talimahin niya ang Diyos. Ba, ganun nangyayari? Pinagpalit ang pananampalataya sa kanyang asawa dahil natatakot siya, mag-aaway lang sila, para wala ng away, hindi na lang siya sasamba. Ganun nangyayari. Noon din, nabanggit ko na rin noon, kasi noon, meron akong manggagawa ng tsinelas noon, nung ako nagpapagawa pa ng tsinelas. Niyayaya ako dito, sa kapilya. Payag siya. Pero, hindi sumama. Bakit? Kasi narinig ko yung nanay niya, narinig ko mismo. Pinipigilan siya. Huwag ka na ikaw sumama. Tayo eka, iba-iba na eka ng sekta ng relihiyon. Sasama ka pa eka sa iba. Napigilan. Bagamat gusto niya, dahil natakot sa magulang, ayaw ng magulang, hindi na lang. Ano nangyari? Naging silo sa kanya. Hindi niya nalaman ang katotohanan. Hindi siya nakapakinig ng aral ng iglesia. Isa sa nagiging takot. Takot sa tao. Pero maganda kung talagang ipinaglaban mo ang iyong pananampalataya. Meron din akong alam na gano'n na kapatid, nabanggit sa akin na meron siyang hanap buhay, pero yung kanyang employer, kung may iba yung relihiyon o sekta na kinalagyan ng kanyang employer at aktibo ito sa gawain sa kanilang samahan, niyayaya yung ating kapatid na sumama na sa kanila. Maaring ma-promote. Diba? Maaring, kung hindi pa siya regular, ma-regular. So, magandang pagkakataon para sa kanyang hanap buhay. Pero, anong ginawa ng kapatid? Hindi siya pumayag. Ang ginawa niya, bandang huli, nag-resign na lang. Nag-resign, at sa kalooban ng Diyos, binigyan naman ng ibang hanap buhay. Di ba? Na, ganun dapat na, hindi mo ipapalit yung sarili mong, alam mong, pakinabang na material, na ang kapalit naman ang iyong pananampalataya. So, hindi yun ang dapat na gawin. Ayun na pala. No? Takot sa tao. Ano pa ang naaring maging hadlang? Ang sabi, itong si Pilato, binigyan natin na halimbawa si Pilato, ano? Ang paniniwala niyang walang kasalanan si Jesus at ang babala ng kanyang asawa na huwag makialam, ngunit dahil sa takot sa sigaw ng mga tao na magkagayoy pinawalan niya sa kanila si Barrabas.
Ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. At natin si Herodes, no? Ay si Pilato. Oh. Alam niyang walang kasalanan ang Panginoong Kristo. Siniyasat niya. Wala siyang makitang kasalanan. Maging yung kanyang asawa na naginip at totoong talagang matindi naging panaginip niya at pinahiwatig sa kanya, malinis ang taong si Jesus. Kaya sinabihan niya yung kanyang asawa, huwag ka nang makialam dyan. Pero dahil sa takot, sa sigaw ng taong bayan, sa hiyaw ng taong bayan, dahil sa takot, ang pinawalan, yung makasalanan, at ang pinaparusahan ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil yun sa takot. At kung yun ang magiging, kung yung tao ang siyang tatalimahin natin, kaysa sa Diyos, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Kapag ang sinunod natin yung takot sa tao, sinunod natin ang tao kaysa sa Diyos, hindi magiging alipin ni Kristo. Diba? Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Hindi pala magiging alipin ni Kristo. Diba? Kapag ang inuna mo, nagbigay lugod ka sa tao, ang pinabayaan mo, yung paglilingkod sa Diyos. Hindi ka magiging karapat-dapat sa Diyos. Ngayon, meron ding mga tao na umaasa kay Kristo, pero hindi pa rin karapat-dapat. Sino kaya yun? Umaasa kay Kristo. Tumatalima kay Kristo. Kaya lang kung hindi 100% ang pagsunod mo. Kung yung pagsunod mo, meron lang ibang dahilan. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ayan. Kung sa buhay lamang nito, umaasa ka kay Kristo. Kung sa buhay lamang nito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Di ba? Umaasa ka kay Kristo. Pero, pang material lang pala ang habol mo. Di ba? Yun ang sanabi ng ating Panginoong Kristo nung pinakain niya ang libo-libong tao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Napakain niya ang libo-libong mga tao. Pagkatapos sa sumunod na mga araw, hinahanap siya ng mga tao. Basa ng Panginoong Kristo ang pag-iisip ng tao. Ano ang sabi niya? Pinaghahanap niyo lang ako dahil kayo'y nangabusog. Hindi dahil sa kayo nananampalataya sa akin. Diba? Yun yung umaasa kay Kristo sa buhay lamang na ito. Umaasa sila kay Kristo dahil nabusog sila. Pinakain sila ng libre. Hinahanap nila ang Panginoon sa Kristo para makakain ulit sila. Kahabag-habag daw yun. Ang sabi ni Apostol Pablo. Diba? Tingnan din natin yung mga hindi tumalima sa Diyos. Sapagkat ang paksa natin, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos. Unahin muna natin yung mga hindi tumalima sa Diyos. Bigay tayo ng mga halimbawa, no? Kaunahan, si Adan saka si Eva, di ba? Yung sanhi, kumain sila ng bunga mula sa punong kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama na ipinagbawal ng Diyos. Ano ang naging bunga noon? Kasi utos na eh. Huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat pag kayo kumain na yon, walang pagsalang, mamamatay kayo. Pero kumain, ano ang naging bunga? Naalis sila sa hardin ng Eden, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa tao. Yun ang naging bunga. Nung hindi nila pagtalima sa Diyos.
Sinuway nila ang utos ng Diyos. Ano nangyari? Kapahamakan. Nagkaroon, nadamay ang buong lahing tao sapagkat sila ang pinagmulan ng tao. Pinagmulan ng lahing ng tao. Yung pinagmulan, nagkaroon ng kamatayan. Kaya lahat ng isinilang, nagkaroon na rin ng kamatayan. Yun ang naging bunga. Sino pa? Si Haring Saul, na ibigay nating halimbawa. Ano ang naging paglabag niya? Hindi siya sumunod sa utos ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Hindi niya nilipol ang mga pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero, at hindi pinatay ang hari sa Amalesita. Ano ang naging bunga? Inalis siya ng Diyos bilang hari. Alam natin yung utos ng Diyos. Sa pamamagitan ni Propeta Samuel, sinabi niya kay Samuel, utusan mo si Haring Saul para patayin ang mga Amalesita. Walang ititira, pati sa mga hayop. Pero, ano ang ginawa ni Haring Saul? Hindi niya pinatay. Dahil din sa takot sa kanyang mga kawal, hinihiyaw ng mga tao ng kanyang mga kawal, itira yung mga malulusog, magagandang mga tupad dahil mapapakinabangan natin. Sayang. Alam niya ang utos, patayin lahat, pero dahil na rin siya ay natakot din sa dami ng kanyang mga sundalong ang gusto ay masamsam nila yung mga magagandang mga tupa, yun ang kanyang ginawa. Hindi niya pinapatay, hindi niya pinatay. At pati yung hari na si Agag, binihag lang, hindi pinatay. Samantalang ang utos ng Diyos, patayin lahat. Walang ititira. Tao at hayop, walang ititira. Pero nagtira siya. Ano nangyari? Ano naging bunga nun? Inalis siya ng Diyos bilang hari. Makita natin yung hindi pagtalima ng tao sa Diyos. Merong nagiging masamang bunga, masamang epekto kapag ka hindi tinalima ang Diyos. Sino pa? Si Judas Iscariote. Ano kasalanan? Ipinagkanulo ang Panginoong Yesus kapalit ng 30 putol na pila. Pagsuway, tinanggap niya si Satanas sa kanyang puso at binaliwala ang tiwala sa Panginoong Yesus. Ano ang naging bunga? Nagsisi, ngunit nagpakamatay. Diba? Pinagkanulo niya, pinagpalit niya sa salapi, sa kayamanan, ang Panginoong Heso Kristo. Ngayon, i-apply natin sa panahon natin. Kuminsan, hindi napapansin ng kapatid na ipagpapalit din niya ang Diyos at si Kristo sa salapi. Na ipagpapalit niya ang Diyos at si Kristo sa mga bagay na pangsanglibutan. Nauuna yung bagay na para lang ukol lang dito sa sanlibutan. Hindi napapansin kuminsan ng mga kapatid. Hindi ba? Kuminsan nag-uusap kami pagka meron kaming klase. Pagka tayo ay masaya kami pagka Santa Cena. Bakit? Ang dami natin, di ba? Noong nakaraang 121. Ang dumalo, 121. Pero pagdating ng lingguang pagsamba, ala pa sa kalahati. Kahit iles natin yung taga San Lorenzo, kasi kasama natin pagka Santa Cena, yung lokal ng San Lorenzo, ilan lang naman ng San Lorenzo. Iles na natin yung 21, 100 na lang. Sa lingguhang pagsamba, napakasarap kung ganun ang mangyayari na maipapakita lang ng mga kapatid, hindi ipinagpalit ang Diyos at si Kristo sa mga bagay na pangmaterial sa maraming kaabalahan sa sanlibutang ito. Diba?
Napakasarap sana ng ganon. Kaya lang, hindi natin hawak yung kanilang puso't isipan, tayo magagawa. Di ba? Tayong mga naririto, basta't alam natin, sinusunod natin yung Diyos. Tinataliman natin ng Diyos. Pinakikita natin yung ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalima sa kanyang mga utos. At isa ito sa utos ng Diyos, huwag pabayaan ang araw ng pagkakatipon. Huwag ipagpalit ang Diyos sa anumang bagay na pansanlibutan. Dahil hindi malulugod ang Diyos. Sabi nga sa banal na kasulatan, yung nakakaalam nung mabuti at hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kasalanan. Alam mong mabuti, huwag kang magpabayaan ng pagkakatipon, hindi mo ginawa, nakakasala ka. Di ba? Pero kung alam mo yung pagtalima, pag-ibig sa Diyos, hindi mo pababayaan yung mga gawain natin sa loob ng iglesia. Ngayon, kung merong mga hindi tumalima sa Diyos, puntahan naman natin yung mga tumalima sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Si Pedro at ang mga apostol. Ito yung pinagkunan ng ating paksa. Sabi, at sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Sa Gawa 4:18-20 yun. Sa 5:29, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Alam natin yung karanasan ng mga apostol. Sila'y hinuhuli, ibinibilanggo, hinahampas, binabalaan, na huwag ituro ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ano ang naging sagot? Sinunod ba nila yung mga tao, yung mga sasordote, pangulong sasordote sa panahon na yon, ang mga Fariseo, mga Saduceo, na pumipigil sa kanila na ipangaral ang salita ng Diyos, ipangaral ang Panginoong Jesucristo? Hindi. Kahit alam nila yung magiging kahihinatnan nila, sila'y parurusahan, sila'y huhulihin, sila'y pag-uusigin, sila'y sasaktan, sila'y papatayin. Pero hindi naging hadlang yon. Kundi ano ang sabi ni Apostol Pedro? Nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Diba? Yun ang ginawa nila. Nagpatuloy sila na paglingkuran, na ipangaral ang salita ng Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Sino pa ang mabibigay nating halimbawa? Lalo na pagdating sa pananampalataya, si Daniel. Alam natin kasaysayan ni Daniel, na matandang tipan, na sapagkat noon, maraming naiinggit sa kanya. No? Maraming naiinggit sa kanya na gustong pabagsakin si Daniel eh. Kasi alam nilang matalino eh. Alam nilang ang Diyos ay sumasa kay Daniel eh. Kaya merong mga nagsisip-sip dun sa hari at nagsabi, nagbigay na nakiusap sa hari na magpalabas ng isang utos na sa loob ng 30 araw, walang tatawag sa kanino mang Diyos. Liban lang sa hari. Exempted yung hari, pwede siyang tumawag, manalangin sa Diyos niya. Pero lahat ng tao, hindi pwede sa loob ng 30 araw. Anong sabi doon?
na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino man Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ihahagi sa yungib ng mga leon. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na ng pangalan ni siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Nandun siya sa dungawan ng bintana, kaharap sa Jerusalem. Hindi lang isang beses nanalangin, kundi 3 beses nananalangin sa isang araw. Nakikita siya ng mga may galit sa kanya, may inggit sa kanya. Natatanaw siya doon sa kanyang bintana na nakaluhod, nananalangin sa Diyos. Samantalang may utos ang hari na walang tatawag na tao sa kanino mang Diyos. Pero hindi sinunod ni Daniel yung utos ng hari. Hindi siya natakot doon sa utos ng tao. Ang tinalima niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano nangyari? Hinuli siya. At pagkatapos, ihahagis daw doon sa yungib ng mga leon. Inihagis siya. Kinain ba siya? Nilapa ba siya? Hindi. Naging maamo sa kanya ang mga leon. At doon nagulat din ang hari. Kaya lalo pang, imbis na mamatay, no? Naangat pa siya. Kinalugdan siya ng hari. Dahil alam niya, buhay ang Diyos ni Daniel. Yung kanyang 3 kaibigan, ganun din. Sangkot yung pananampalataya. Ito, sangkot yung pananampalataya. Kaya, kahit na may utos, ang sino man tao, kung ang sangkot ng pananampalataya mo, pipigilan ka na dumalangin sa Diyos, na sumunod sa Diyos, hindi pwede. Kaya sabi, Diyos muna. Diba? Yung kanyang mga kaibigan. Next. Ang 3 kaibigan ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay nito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit hindi talastasin mo, o hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Talagang tuwira sinabi ng mga kaibigan ni Daniel na yon, dun kay Haring Nabucodonosor. Sapagkat si Haring Nabucodonosor nagpatayo ng ginto na rebultong ginto na napakataas. At naglabas ng utos na kailangan pag anong oras, luluhod doon sa ginto na yon, na rebultong ginto na yon, para sambahin. Pero hindi ginawa ng 3 kaibigan ni Daniel. Ang parusa, itatapon doon sa hurno ng apoy na 7 beses ang init. Hindi sila natakot. Ano ang sabi ng 3? Hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Hindi sila sumamba. Kahit alam nilang kamatayan ang parusa ng hari. Tinanggap nila yon. Pero sa tulong ng Panginoon, tinulungan sila. Nasunog ba sila? Doon sa 7 beses ang init. No? Nahurno. Yung mga nagsipaghagis, nandun pa lang sa pintuan nun, nangamatay sa tindi ng init. Ala pa sa loob. Yung mga nagdala na mga tauhan ni Hari Nabucodonosor sa kanila sa hurno, nangamatay lahat yon dahil sa tindi ng init. Pero sila pumasok pa.
At nakita ng hari, hindi lang tatlo. Tatlo yung nilagay na tao, yung tatlong kaibigan ni Daniel doon sa hurno na yon. Ang nakita ni Nabucodonosor, apat. Sino yung apat? Ika-apat, yung anghel ng Diyos. Kung papaanong sa panahon ni Daniel, tinikom ng anghel ang mga bibig ng mga leon. Ito naman, tinulungan ng mga anghel, yung tatlong kaibigan ni Daniel, para hindi sila mainitan. Kasi nung lumabas sila, nung pinalabas na sila, ni usok, ni amoy ng apoy, wala sila. So, dahil yun sa pagtalima sa Diyos, tinulungan sila ng Diyos. Kung sinamba nila yung Diyos-Diyosan, tutulungan kaya sila ng Diyos? Hindi. Kaya, yun ang talagang napakagandang ginawa, no, ng mga lingkod ng Diyos. Sino pa? Si Abraham. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Tingnan yung pananampalataya ni Abraham. Dahil meron siyang banal na takot sa Diyos. Tinawag siya ng Diyos, pumunta ka doon sa lupang pangakong ibibigay ko sa iyo. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, iniwan niya yung kanyang lupang kinamulatan at kasama niya ang kanyang buong sambahayan. Naglakbay sila na hindi niya nalalaman kung saan yung kanyang patutunguhan. Dahil alam niyang habang sa daan, ituturo ng Diyos kung saan yung lupang pangako na yun. Tinalima niya. Kaya sabi doon, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Kaya, kung ito rin yung ang magawa nating lahat, maging matalimahin sa Diyos. Inuuna ang Diyos kaysa sa tao. Inuuna ang Diyos kaysa sa maraming kaabalahan sa sanlibutan ito. Inuuna ang Diyos para sa mga bagay na panandaliang kaligayahan ng ating katawan. No? Ano ang ating magiging gantimpala? Ang sabi nga, doon sa matandang tipan, sa Deuteronomio 28:1-2, pagkakamit ng pagpapala at gantimpala. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ito'y sa Israel, bayan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, kapag ka dininig yung tinig ng Diyos, ginawa ang utos ng Diyos, inuna ang Diyos, tinalima ang Diyos, nandoon ang pagpapala na darating doon sa bansa, sa buong lupa ng Israel. Sila yung bayan ng Diyos. Tayo rin naman ngayon sa spiritual bayan ng Diyos sapagkat pinag-isa na. No? Yung dalawa. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo'y bayan ngayon ng Diyos sa espiritu, sa spiritual. Bayan tayo ng Diyos sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Kung paano mga anak ang mga Israel, gayon din tayo, mga anak tayo ng Diyos, pinagkalooban ng karapatan tawaging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya meron tayong wikang pagpapala at gantimpala. Alam naman natin, lagi natin nababanggit, hindi yung laging pagpapala ng Diyos sa atin, doble. Di ba? Doble ro pakinabang sa buhay na ito at sa darating. Kaya, doon sa lahat ng tumatalima, mayroong pagpapala. Kung sa pagpapala sa sanlibutan ito,
Pagkakaloob ng Diyos yun. Sabi nga ng Diyos, huwag ka lang mainip. Di ba? Huwag ka lang mainip. Alam ng Diyos kung ano yung makabubuti para sa iyo. Ano pa? Ang sinasabi na pagpapala, buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon Kristo, Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang sumas sa kaniya. Nakita natin, pagka hindi mo tinalima yung anak ng Diyos, sapagkat yung utos ng Diyos, ipinahayag ng Panginoong Kristo, ipinahayag ng kanyang anak. Kapag hindi mo tinalima yung utos ng Diyos at ng Panginoong Kristo, hindi raw makakakita ng buhay. Kaya, yung tumatalima, sumasampalataya, merong buhay na walang hanggan. Pero pagka hindi tumalima, yun ang sabi, puot ng Diyos ang sumas sa kaniya. Nakita natin kanina yung ating mga paghahambing na hindi tumalima, ano ang naging bunga? Yung puot ng Diyos, parusa ng Diyos. Pero doon sa mga tumalima, pagpapahala ng Diyos, iniligtas ng Diyos sa tiyak na kamatayan, tiyak na kapahamakan. Kaya, yun, yung pipiliin ng tao, tayo rin ang pipili. Di ba? Pipiliin natin, walang pipili doon sa puot ng Diyos. Ang pipiliin ng lahat, yung buhay na walang hanggan. Pero yung pagpili, kinakailangang tumatalima ka sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Ginagawa mo, ginagawa nating lahat ang ating mga tungkulin sa Diyos. Sana'y maging gayon din, gaya na banggit na ating mahal na elder kanina, yung mga kapatid na talagang may kakayahan naman na dumalo sa ating pagtitipon dito sa Gapan. Lahat ng mga kapatid na nasa kanilang bahay at naka-online, wala namang sapat na dahilan. Ang pinapayagan lang ng pangasiwaan, yung mga may sakit at yung makakasama nung may sakit, yung mga nasa abroad, yung mga lugar na talagang walang mapagsasambahan, yun ang pinapayagan na mag-online. Pero dito sa Gapan, kung nandiyan ka lang naman din, may kakayahan kang pumunta, sama-sama tayo rito. Sapagkat mahalagang tungkulin natin yan sa Diyos. Sana'y naririnig ng mga kapatid na naka-online na taga-Gapan. O hindi maririnig dahil kahit sa online, wala. Yun ang malungkot. Di ba? Sana dumating panahon na sama-sama tayong lahat dito. Mga kapatid na panandaliang nanamlay o nakalimot na naging abala sa maraming bagay, nauna yung ibang bagay, nauna ang sarili kaysa sa Diyos, dumating nawa ang panahon, pagkakataon na mauna nating lahat ang Diyos, matalima natin ang Diyos at ang Panginoong Kristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Ilorido, para sa magandang mensahe. Sa ating po pagtatapos, tayo po'y aawit ng isang aawit ng panalangin, numero 87, at pangunahan pa tayo sa panalangin ng ating mahal na kapatid, Sister Crisette Samson. Tumayo po tayo lahat.